may kailangan nakalipas. Kung ang buhay natin, pag-isip natin, damdamin at pagkalakbay natin ay pangkaisipang nakalipas. Baga, lumipas na tayo. Pero kung ang nakalipas ay magsisilbing hamon sa pangkasalukuyan at sa panghinarap, we will encounter and experience and receive itong sinasabi ni Lord that plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and refuge. Mga kapatid sa Panginoon, sineselebrate natin ang Holy Communion. At ang kapag-kainan nito, diyan nakapalakas ang panghinaan. Nagpupulong tayo, kumakain tayo, nanalangin tayo, kumisan, nagkakal tayo, nag-aaway-away, para aming mga bata, pero mamaya ay okay na naman tayo. Meron tayong at ituloy yung kapagpengan na kung saan nangyayari yung tinatawag natin na dahil sa isa't isa. And we encounter Jesus Christ in the table na sinasabi at sa tuwing natin tayo sa round or circular or rectangular or whatever in the presence of the Lord. Ipinapaalala lagi sa atin. Ipinapaalala sa atin lagi yung sinasabi na pagkatapos ang vivos sa ating Panginoon ay gawin ninyo ito bilang pag-anasal sa atin. In remembrance of me. Ibig sabihin nun, yung in remembrance of me. The whole picture, the whole message of the good news has something to do with the death and ministry of Jesus Christ. His suffering and death, and even His resurrection and the great commission that He entrusted to the church. At din sa bawat isa sa atin. At ang sinasabi sa ating mga kapatid sa Panginoon sa ating buhay at sa ating paglilipod, sa ating paglalakbay bilang sa iglesia, hindi sana tayo nakalimot pa naman may mga pagkakataon na mahilutin tayo. Halimbawa, si Diaz sa nagbigay ng circular letter sa mga paso. At hindi natin tayo yung pinasasati o kaya pinagamit. Wala naman natanggap dito sa circular. Baka naman maging masin na receipt yan. Pero lang si Bart na. Pero lang si Bart. Kung na-receipt, natanggap. At least, o termi malilimutin na. Bagaman na intentional yung kanyang pagtingin. Pero ang pinakamas pagyan ay pagmakulay tayo na maging malilimutin. Pero kung ang sentro ng ating pag-alaala ay mismo sa ating Panginoon, the cross, hindi lamang in terms of symbolism, but also in terms doon sa kanyang message at doon sa kanyang challenge at ipinapagawa sa atin. Kapag yun ang siyang naging daluyan ng ating pag-aalaala, kahit nakakilit tayo, kahit nabulunod tayo ng hilig,
hindi natin pakalimutan. Maging yung first, second, third, at maraming beses na encounter natin sa Panginoon sa gitna ng maraming mga problema at mga hapon na ating dinadaan. In that case, my dear brothers and sisters, yung pag-alaala natin ay nasa sulit natin sa Panginoon na tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Nagpapasalamat sa ano yung week na ito nakalipas. Bagaman kulang, hindi naman kulang sa kaya. Kulang na sa tulog. Dahil sunod-sunod yung mga dialogue, yung mga activities. Kagabi, hanggang 10:30, nagsiselos pa kami sa UP, pinag-usapan namin yung staff ng nagsiselos doon na dahil naman 10, hanggang kami. At pagkatapos mo, dahil punta kami sa Patay, kapatid ni Pastor Wilmer, na namatay na sa Central Church. At sabihin ay ating bilang ako na alas 2 at lalagad naman ng gatas. Ano yung pinagpapasalamat namin dito? Ay yung very inspiring and challenging experience ko sa Middle East ng mga Panginoon. Napagaan yung iba ayaw nila magkaroon ng dialogue at iniisip yung tinamatalingan ng ginawa. Mga kapatid, kung magpapatuloy yung amitan natin, magpapatuloy yung hitwan sa isa bawat grupo, hindi na tayo mapekuhan, kundi maging yung ating church mismo, yung ating mga kapatid. Sabi sa kanila yan, meron pa rin future with hope to reconcile at magpatawaran sa isa't isa. Di ba po iyan? At inabot po kami ng mga 10:30. Yun tayo ng dalawang panig. Para patuloy ang umiyak. Meron ang pamunas. Naiiyak na ako. Birinyo simula kami alas 6 na tapos ng 10:30 na kami. Kasama ko yung activity. Dalawang pastor na mga hanay ng mga pastor na tinanda mula noong 2007. Pero yung dialogue na yung mga kapatid sa Panginoon ay nagbunga ng isang napakasarap na reconciliation at magpapasimula sila muli sa panibagong relasyon sa isa't isa, alam-alam sa Panginoon at alam sa minamahal nating church. And then, tumuloy kami doon sa isang dalawang pastor na nag-away na. Dahil sa pastor ay noong last of December, tinutukan ng parin yung kapwa pastor. Siguro nagsusulit sila namin. Pagkaaway sila nyo, napiktado pati pamilya. Yun ako inaway kami ng alas 10 ng madaling araw. Alam niyo, sumusuko na ako noon sapagat yung isa ayaw magbalik, ayaw lang magpatawanan. Hanggang sa ayos din at bawa ng affidavit na humingi ng sorry, humingi ng kapatawaran na inaangin at ite-turn over kay mismo yung parin. At hindi na niya gagawin. At kung gagawin niya, ang kanyang kapalaran ay nasa mismo. Sa ngayon ay mahigpit na pagdeharapan, kurang na naming halitan. Meron pang iyak niya.
Dalawang paraminan sa bahay pastoral ng isang pastor, tapos may sa bahay pastoral ng naman ng magkaaway, at ang okay na sanay, hindi na sila magkaaway uli. At pinapasa naman ay alas 2 ang hapon sapagkat magkakaroon ng meeting doon sa regional prayer po ng isang legal pastor na ayaw na mabalis sa isang local church na napilitan ng DS at ng ating mga leader tayo na alisin mga gamit nilagay doon sa district parsonage ay nagtimanda naman ng death at walang timanda at humigit na mahigit na 1 milyon na pasunod mga kawan ako na kasunod na niya na ang nagtuon ay mabigas kayo at gusto niya palitan ng DS, palitan ng district leader at parang siya o sige magpatuloy na kayo sa korte. Ayaw na kayo sa'yo. Naroon pa rin yung katigasan ng puso, naroon pa rin yung pride. Naroon pa rin na sinasaklaw sila yung mga pangyayari sa kalipas at unrelease. Yung anumang nagiging pader, yung anumang nagiging sanhi ng kanilang away. Dahil na inubusan niya ako na palitan na yung yes, palitan na yung district lady. Pero alam sa Panginoon sa ating blessing at sa ating pagbibigyan in and future with hope, hindi pa ako na nawawala ng pag-asa. Na someday somehow, yung patigas sa gusto na yan, lalo sapagkat hindi ganda nasa edad na 72 na pastor na matigas sa inyo. Pag-aarunan ng kamatayan na pag nakaibang sa kapang ay hindi magandang tingnan. Kaya isama natin ito sa ating pangalan. Pagpasalamat sa ating Panginoon, pinapasalamatan natin ang Diyos sa pagdarating ng Southern Tagalog Provincial Philippines Annual Conferences. Sa kanyang pagpapasalamat ng isang napakahamon na bati. Sabi nga sa mga ibang DS na kinakausap ko, ayaw ko ng DS na naman. Gusto ko ang DS na masipag na divisyon at meron ibinubunga ang kanyang pagiging DS. Pagkatapos binibiyos na ang global church ang magagawa na hindi nagdivisyon pupunta sa impyerno. Sapagkat ang life and blood of the existence of the church ay mong gawin ang gawain ng pag-divisyon. At sa pagkailan na ito, mga kapatid, sa Panginoon, hindi lamang tayo inaalala ang ating Panginoon, hindi lamang nagpapasalamat tayo, kundi binibigyan tayo ng pagkakataon to renew again our existence as individual Christians, individual Methodists, workers, businesses, and lay people. Sabi ko sa mga DSS, pagkatapos lang ng ating operation, magtataas tayo ng renewal of membership and baptism. Reconciliation and thanksgiving to the Lord. Sige mismo, magtataas tayo, magkaroon tayo ng mga pagkain at paglalawin natin ang mga templo, mga pastor at mga gamonesa doon sa lagi ka ba? Kasama pa kami ni Deston na doon sa
sa pagkasabi Christmas. At purihin ang Diyos, mukhang meron at YouTube hope ang gaman. Ako po'y speaker sa kanyang anniversary. At nagkaroon kami ng dialogue kasama ni si Bishop Kapo. At ngayon, sumang-ayon na sila na i-resort ang incorporation ng church, incorporation ng iskulahan na may dahilan, at incorporation ng pastorates at gymnasium. Isang church. Tatlong incorporation. Maliban sa pastor na Kristino, yung matandang library ay nagpapasturan sa hapon din siyang worship at service. At ngayon, nagpapasabot na kami sa pastor at sana'y mamumuna sa amin at pagpapasiguran sa paglilingkod sa relasyon sa ating Panginoon. Mga kapatid sa Diyos, lahat ng mga ito, sinasabi na sa halip na tayo magiging abala sa awayan natin sa isa't isa. Bakit hindi tayo maging abala? Sa pagkinisyon, sa nurture, sa outreach, sa witness, sa specialize sa mga proyekto na maaari natin na gagawin at tignan natin kung ano itong sinasabi ni Lord. I know your plans I have for you. Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm, plans to give you hope in a future. Servisyo totoo. Paglilingkod na kasama ang puso, kasama ang utang, kasama ang bawat sangkap ng ating katawan, at ang ating buong iglesia. Naniniwala ko na Sunday somehow ang STPPAC ay magiging malagong konferensya. Ibig sabihin mo na hindi mo sana mangyayari yung paglipas ng panahon na hindi natin makakaliman ang bawat bayan dito sa Laguna at Quezon. At pag-iisyon ng ating pangunahing gagawin mga kapatid sa Panginoon. Ang office of the mission, ang mismo ay ipapabat niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay hanggang sa mabubuhay pa sa gawain ng pag-mission. And praise the Lord, yung mga ibang konferensya, ang kulpa at grace ay susuporta sa pag-mission dito sa Southern Tagalog. Ang kalaman na ang Pampanga Pact at West Middle Pact ay tutulong sa bawat. At ang Pact ay tutulong sa Mindoro, Dubai, Abunani, Batangas, at ang UC Base ay papasukin, lahat ang papasukin niya sa bahay sa probinsya ng Marinduque. Yung sinasabi ni Mike Rodriguez, hindi namin ito kakatahan sa pag-mission. Isip ko natin na nilulusot ng obispo ng Roman Catholic Church. Ito tayo lusutin. Huwag siya lang sila kaya patayin. Ano ba? At ang BIPA ay tutulong sa Aurora Province. Ay meron tayong team partnership na gagawin mga kapatid sa Panginoon na nararapat na tayo magtulungan sa isa't isa bilang isang hapag ng Panginoon na mas lalong maging malakas at mapalawig ang ating gawain sa paglilingkod sa Diyos hanggat naroon ang
Espiritu, sinasabi natin, a future with hope. There is always hope in the future, and a future with a hope in the Lord Jesus Christ. At sa mga bagay na ito, mga kapatid sa Panginoon, hinahamon tayo ng Diyos na ipagkaloob natin ng pinaka-best na kapahayagan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pagpanahin kayo at patuloy na kabayanan ng Diyos sa ating samang paglilingkod. Laging lalahanin lamang natin na ito'y plano ng Diyos na itinatatiwala sa atin at sapagkat pag-inuay natin ay kanyang pagkakagumpayin at bibigyan tayo ng pag-asa at kinabukasan. Sa pangalan naman ng Anak at ng Banal na Espiritu. And everybody will say, Amen.